Mga ka-Republic, kung hindi na makapaghintay ang mga fans na mapanood ang Barangay Ginebra na maglaro, ay lalo namang excited si Coach Tim Cone na pumalaot sa court kasama ang kanyang mga bataan. Gusto nang makita ng American mentor ang magiging impact ni Troy Rosario sa kupunan ng Barangay Ginebra. Samantala, matapos lumamang ng 20 points ay naungusan pa ng Converge ang Magnolia, kaya muli na namang nabuhay ang tag sa kanila na Intro Boys. Maagang nagpaparamdam ng lakas ang Fiber Xers at lalo pa silang lalakas sa nalalapit na pagdating ni Justin Baltasar. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nagpamalas ng never say die attitude ang Converge matapos bumalikwas mula sa 20 points deficit upang pataubin ang Magnolia 93-91. Nagtulungan sina Alec Stockton at Justin Arana para kumplituhin ang comeback win. Natambakan na ng 20 points ang Fiber Xers, ngunit di nawala ng pag-asa ang mga bataan ni Franco Atienza. Nagtapos ang first half lamang ng 15 points ang Magnolia, umabot pa ito sa 20 points sa third quarter, ngunit unti-unting gumapang ang Fiber Xers at naging 8 puntos na lamang sa pagtatapos ng third kanto, 75-67. May 6 na puntos na kalamangan pa rin ang hotshot sa isang layup ni Mark Barroca, 2 minuto at 28 segundong natitira, ngunit iyon ang huling pagkakataon na naka-score ang mga bataan ni Chito Victolero. At dito na kumilos ang Converge upang simulan ang 8-0 run upang kuhanin ang panalo. Isang 3-point play ng kanilang import na nasundan ng isang walang takot na 3-point shot ni Alec Stockton upang maitabla ang score sa 91 all. At hindi pa doon natatapos ang heroics ng FEU Tamaraw product. Sa last possession, with 11 seconds remaining, umatrak siya ng depensa upang maiwang walang bantay si Justin Arana sa ilalim na nabigyan ni Stockton ng assist. Walang kahirap-hirap na ibuslo nito ang winning basket. Nag-ani na naman ng batikos ang hotshots dahil sa pagkatalong ito. Lumamang na ng malaki pero naungusan pa ng Converge. Kung ganito raw ng ganito, hindi maipapagpag ng Magnolia ang tag na Intro Boys. Sa kabilang banda, last conference pa naman ay talagang malakas na ang Converge. Di nga ba't muntik na nilang nasilat ang SMB sa quarterfinals. Nahirapan sa tambalan ni na Stockton at Aranya ang tropa ni Junmar Fajardo. At hinihintay na lang ng Converge na matapos ang MPBL Finals kung saan ay naglalaro pa si Justin Baltasar at pagkatapos nito magre-report na ito for duty sa Fiber Xers ang Giant Lantern star player na si Balti. Kung inyong maaalala, si Justin Baltasar ang dahilan kung bakit nagtanking ang Converge noong season 48. Nagtala lang sila ng 1 o 2 panalo sa loob ng 2 conference upang matiyak na sila ang makakakuha ng first pick sa rookie draft. At sa ating palagay, kung hindi naging first pick ang Converge, ay aatras si Balti na magpa-draft sa PBA. Anyway, sa pagdating ni Justin Baltasar sa kupunan ng Converge sa mga susunod na araw, asahan natin na kaya na nilang makipagsabayan sa malalakas na kupunan. Samantala, gaya ng mga fans ay excited na rin si Coach Tim Cone na pumalaot sa court kasama ang kanyang mga players. Gusto nang makita ng American mentor ang magiging impact ni Troy Rosario sa actual game. Mataas ang expectation ng mga Ginebra fans sa 6'7" power forward. Nireject ni Troy ang malalaking offer ng ibang team kasama ang kupunan ng Talk and Text. Instead, pinili niyang pumirma sa Barangay Ginebra. So far ay masaya si Coach Tim Cone sa nakikita niyang sipag ni Troy Rosario sa team practice. Pinahihirapan ito ni Raymond Aguilar sa ilalim sa kanilang team practice upang sa pagdating ng actual na laro ay lalo niyang mailabas ang kanyang lakas. Iyon naman ang number 1 role ni Raymond Aguilar sa Ginebra. Nakakatulong siya upang lalong palakasin ang kanilang mga big man. Inamin niya ni Christian Standhardinger noong nasa Gene Kings pa ito. Ngunit gustong itemper ni CTC ang mataas na expectation ng mga fans. Kahit siya, ayaw daw niyang ma-pressure si Troy Rosario na magpakita agad ng magandang performance.
Alam naman nating lahat na hindi madaling matutunan ang sistemang ginagamit ng American Mentor. Alam daw niyang sa una ay mangangapa muna si Rosario sa hybrid triangle offense na kanilang ginagamit. Ngunit kapag nakabisado na nito ang sistema, magbibigay daw si Troy ng malaking sakit ng ulo sa kalaban. Hindi lang height at lakas sa front court ang dadalhin ni Rosario sa Barangay Ginebra. Isa din itong outside threat sa opposing team dahil may tira ito sa labas. Hindi pwedeng hindi siya susundan ng kanyang bantay kapag lumabas siya at resulta nito magiging maluwag ang ilalim para naman kay Japet. At sa mga slashers ng Ginebra tulad ni Maverick Ahanmisi, Scottie Thompson at Stephen Holt. Nariyan pa si Arya Barrientos na pwedeng sumalaksak at pwede ring tumira sa labas. Kinapos ang Ginebra sa finals laban sa Talk and Text sa Governor's Cup dahil nga sa kakulungan sa big man. Kaya nga napilitan silang i-activate ang retired ng si Jody Vance, ngunit na-injured din naman agad ito. At sa pagpirma ni Troy Rosario sa Ginebra, nabawasan ang problema ni Coach Tim Cone. Posibleng makapaglaro na rin si Jamie Malonzo ngayong Commissioner's Cup. Ngunit hindi pa rin agad-agad. Ayaw nilang pwersahin ang kondisyon ng high-flying forward hanggat hindi ito 100% ready. Hindi pa rin nga ito ginamit ni CTC sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Pero tiyak na makapaglalaro na ito ngayong Commissioner's Cup. Hindi pa nga lang alam o sure kung kailan. Since April 14 ay hindi na nakapaglaro si Malonzo dahil sa calf injury at ngayong okay na siya, may karagdagang armas si Coach Tim Cone. Nasa official lineup na rin ng Gene King si Jeremiah Gray na matagal-tagal ding na-sideline dahil sa tinamong triple tear injury. Pero siguradong dadahan-dahanin ni CTC ang paggamit sa 6'5" guard. Tiyak na maninibago pa rin si Gray sa pagbabalik niyang ito at tulad sa ibang player na matagal na di nakapaglaro, tiyak na maghahanap pa ito ng timing at kumpiyansa. Pero sa kabuuan, excited ang buong kupunan dahil parang nakakatanaw sila ngayon ng isang magandang kampanya. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Sunny Shen TV. Salamat sa suporta, idol. Lagi kang nariyan. Shoutout din sa iyo, Cecilia Gibara. Ma'am, thank you ulit. Lagi kang nanonood ng vlog ko. Sa iyo rin, shoutout Arnil Patricio. Yes, shoutout sa iyo. Salamat sa suporta, idol. Sa iyo rin, shoutout Binhamin Hapayan. Yes, gusto nilang makagante sa Barangay Ginebra. Sa iyo rin, Barakong Mananabas mula dyan sa Italy. Shout out Kabayan. Sa iyo rin, shout out Merson Kabadi Vlog mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, Kabayan. Sa iyo rin, Joby Makilang. Yes, Ginebra pa rin kahit anong mangyari. Sa iyo rin, shout out Manibal Balido. Shout out sa iyo, idol. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, Richard Argana. Salamat sa suporta. At sa iyo, Kabayo o Delber Arumiel ng Lupao Nueva Ecija, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.